Isa na naman pong DDS mga kababayan ang nagpapahiwatig po ng gagawin nila kung sakaling mapatalsik po nila si PBBM at maiupo nila si Sara Duterte. Isa na naman pong DDS ang nagpapahiwatig ng paghihiganti kung sila po ay manalo sa 2028 or maiupo nila si Sara Duterte bago mag 2028. Pakinggan niyo po ang sinabi ng DDS na ito. Ayaw ng mga dilawan at makakaliwang grupo na sumigaw ng Marcos resign. Kasi kapag nag-resign nga si Bongbong Marcos, obvious naman na papalit si VP Sara. At yan ang ayaw nilang mangyari. Takot na takot sila kapag si VP Sara nang naging presidente dahil sa ginawa nila sa kanya at sa kanyang pamilya at ang ginawa nila sa mga Pilipino. Kasi ang mga dilawan at mga makakaliwang grupo, kasabwat yan ni Bongbong Marcos at ng kanyang gobyerno sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. At kapag naging presidente si VP Sara, siyempre wala na silang mapapakinabangan. Pero ito pa ang mas malala at ang kinatatakutan talaga nila. Yang mga dilawan at mga makakaliwa na mga buhaya rin na ganid sa pera, kagaya nila Romualdez at Saldico, kapag naging presidente si VP Sara, ganito ang senaryo. Either mapapalayas sila, aalis ng bansa, or mabibitay. Bakit? Maaring ipapapasa ni Presidente Sara Duterte ang bill ni Bato de la Rosa na death penalty for plunder. O diba? Gusto niyo bang maging presidente si VP Sara? So yun mga kababayan, narinig nyo naman po, no? So dun sa tanong niya kung gusto po ba natin na maging presidente si Sara Duterte, hindi po. Paulit-ulit na lang tayo dyan, ano? Alam nyo naman yan mga DDS, hindi namin gusto na maging presidente siya. Pero ito mga kababayan, ano? Especially sa mga ka-loyalist natin dyan, dediretsuhin ko na po kayo. Kung saan magtagumpay po itong mga DDS na ito, napaupin po nila si Sara Duterte, mapatalsik nila si PBBM, or manalo sila sa 2028, ang nakikita ko po dyan, ang kakawawain nila si PBBM, mga kababayan. Hindi po yellow, hindi po kakamping, si PBBM po. Dahil nakita nyo naman po, no, presidente pa si President Marcos Jr., kung banatan na nila at bastusin nila, wagas, sobrang lala, mga kababayan. Kung nakita nyo itong taong ito, yan yung sumisigaw ng may lighter na ba daw sila, no? Yung nagtatanong sa mga kasamahan niyang DDS kung may dala na ba daw lighter yung mga yan, no? Tinatanong niya yung mga kapwa niya DDS, sumisigaw siya, halos mapatid ang litid niya kasi sigaw. Tinatanong niya kung may dala na silang lighter, no? At susugod na daw sila sa Mendiola at patatalsikin nila si PBBM. Kitang-kita po natin yan, nag-viral ang video niyan. Kailan niya yung ginawa? Noong September 21. Presidente pa si PBBM, ganyan na po sila katatapang at ganyan na po sila kabayolenteng mag-isip, mga kababayan. Ganyan na po ang takbo ng utak nila. Handang sumugod, handang makipaglaban, makipagsakitan ng katawan, magdadala ng lighter, susugudin ng palasyo si PBBM. Handa nilang gawin yan kahit si PBBM ang presidente. Hindi na natakot sa mga sundalo at polis. What more pa kapag napatalsik nila si PBBM at naiupo nila si Sara Duterte? Ano pa ang pwede nilang gawin? Ano pa ang kaya nilang gawin? So going back dito sa lalaking ito, yan po, isa lamang po siya sa mga halimbawa ng mga DDS na nagsasabi, marami silang nagsasabi na ganito ang gusto nilang mangyari kapag naupo na si Sara Duterte, na ganito ang gagawin nila, tila ba nagbabanta na sila'y maghihigante, mga kababayan. Puro paghihigante, puot at sama ng loob at pait ang kanilang kanilang pagkatao. Yan po yung nakikita natin. Si Sara Duterte na lang po nung muramurahin niya si PBBM, sobrang violent po sa pananalita, mga kababayan. Considering na Vice President lang siya at Presidente yung ginaganon niya. So talaga pong ganyan na po yung mindset nila ngayon, nakakondisyon na ang kanilang sistema, ang kanilang katawan, isip at puso na maghihiganti sila at talagang babalikan nila ang lahat. Paano nyo mapapamunuan na maayos ang bansa kung puro paghihigante or galit ang nasa puso nyo? Paano nyo mabibigyan ng kapayapaan ng mga Pilipino? Ngayon, puro kayo away, puro kayo pag-aamok. Mga kababayan, yun po yung nakikita ko sa kanila. Isa po sa mga nagustuhan ko kay PBBM nung nanalo siya, nag-focus po siya sa trabaho, wala po siyang sinabi. Hindi po niya inaway si Mayor Leni Robredo, considering na sila yung rival.
Wala po siyang sinabing hindi maganda. And ganun din si Mayor Leni Robredo. Nagkita pa nga sila sa Sorsogon. Nagkamayan, nagbatian, nakangiti sa isa't isa pareho. Wala po silang sama ng loob sa isa't isa, wala po silang masamang tinapay sa isa't isa. Bagkos, inuna nila kung ano yung pwede nilang unahin para makapaglingkod sa mga Pilipino. Si PBBM nagtrabaho bilang Pangulo. Si Mayor Leni nung natalo, nag-put up ng Angat Buhay NGO para makatulong sa gobyerno at sa mga Pilipino. And then, kumandidato bilang mayor para makapaglingkod sa Naga. And that's it. Naging maayos na lahat. Pero, bakit ganito ang mga DDS? Sila naman yung nanalo. Si Sara Duterte. Na hindi ka pa naging Pangulo, ganyan na yung ugali mo. Ganyan ang ugali nyo mga DDS. Pambihira mga kababayan. Lagi bang ganyan na lamang tayo? Ganyan na tayo nung panahon ni Duterte, nung tatay. Tapos pag nakabalik na naman sila, ganun na naman tayo. Galit na naman tayo sa isa't isa. Nagmumurahan na naman. Baka mauwi pa tayo niyan sa mas malala. Na tinetegi na natin ang isa't isa. At napakapangit po ng gano'n, napakasama po nun sa isang bansa, mga kababayan. Kung ang layo ninyo, mga DDS, kaya gusto nyong manalo sa 2028 ay dahil gusto nyong magigante, gusto nyong maglaban-laban ng mga Pilipino, balikan si PBBM, at sabi niya, bitay daw, asip naman retroactive ang batas, no? Kapag ang batas na ipasa, hindi retroactive yon, magsisimula yon mula sa araw na naipasa yon, moving forward. Hindi po yung pwedeng ibalik or ipataw sa mga nagkasala bago na ipasa yung batas. So, ewan ko sa mga to, mga kababayan. Talaga namang nagbintang pa. Magkasabat daw po ang mga dilawan at si PBBM. Kasi nasabi nilang nakawan. Puro naman sila ganyan. Intriga, bintang. Wala naman po silang pinakitang ebidensya. Hindi naman po sila naghahain ng reklamo. Formal na reklamo or kaso. Hindi nga nila masampahan ng kaso ang mga sinasabi nilang dilawan at si PBBM Kasi ang mahalaga lang sa kanila manira at mang-intriga. Yun kasi yung pinamana sa kanila ni Duterte. Magtanim ng intriga, magtanim ng ebidensya, palabanin. Yung po yung pinamana sa kanila ng kanilang idol, ng kanilang poon, mga kababayan. Kaya yan. Yan na rin yung mindset nila, yan na rin po yung condition nila, yan na yung sistema nila. At kapag po sila nanalo, nakabalik, talaga pong kawawa po ang bansa natin. At talaga pong babalikan nila si PBBM, kakawawain nila si PBBM, in my opinion, mga kababayan. Bukang bibig naman po nila yun Yun naman po yung lumalabas sa bibig nila Kung anong lumalabas sa bibig nila, yun ang laman ng puso't isip nila. At gagawin po nila yan, mga kababayan. Hindi pa nga po nakakaalis si PBBM sa pwesto, nag-a-attempt na po sila. Nagra-rally araw-araw, nagbabanta, nasusugod sa palasyo, may dalang lighter, at kung ano-ano pang mura at violenting pananalita ang naririnig natin sa kanila. So kayo na lamang po ang musga, mga kababayan. At nasa inyo pong kamay, nasa kamay po natin kung papayagan natin na mangyari or hahayaan natin yung mangyari yung kagustuhan nila. Salamat po sa panonood.